Sa video na ito mga ka-dreamers, dito na tayo sa pangalawang yugto ng ating luya farming plantation. Kakaiba yung ating preparation at pagpunla nitong pangalawang yugto ng ating luya mga ka-dreamers, dahil sa ito nga nilagyan natin ng tangkay ng nyog, dahon ng nyog, ika nga. So, dalawang araw ko po ito ipinunla mga ka-dreamers. January 5 and 6. Dito ako nakatuon sa pagpunla na ito. And after a day, saka natin siya nilagyan ng mga tangkay ng niyog. Ang pangunahing purpose ko dito mga ka-dreamers, kung bakit nilagyan ko siya ng mga dahon ng niyog, dahil sa tag-init na, kaya kailangan natin magdilig thrice a week. Yung lupa natin ngayon dito sa ating luya farming ay medyo basa-masa pa, dahil sa nasa ilalim po tayo ng mga puno ng niyog. Kaya praise God, kahit papaano ay naibsan yung init, ika nga. Although mayroon namang ilog dyan, pero sabi ko nga wala pa tayong mga materyales para maiangat natin yung tubig at may lagak dito. Ang gagawin natin ngayon, pinaplano ko at sinimulan ko na nga gagawin, dahan-dahan, yung ating water supply ay magmumula sa bukal, sa paanan ng bundok. Medyo halos 300 meters yung hose na kakailangan natin bago makarating dito sa dakong kapatagan. So, ito yun mga ka-dreamers, kaya kung mapapansin niyo, nakahilera. At hindi na po natin ito tatanggalin dahil sa makakatulong din po ito talaga sa ating luya, yung seedlings. At salamat sa Diyos dahil sa nagkaroon tayo ng aral, ika nga, doon sa unang yugto ng ating luya farming. Yung ating binhi ngayon dito mga ka-dreamers ay hinimay po natin ng maayos at saka mas maaga at maagap yung ating paghahanda sa ating binhi. Kaya inaasahan natin mayroong 85 to 90% yung sisibol dito sa ating luya farming, although nasa tag-init na po tayo. Yung ating naipunla dito mga ka-dreamers sa part na to ay 51 kilos, dahil sa yung ating allocation ay 60 kilos. Ngunit dahil sa merong dyan sa part na yan, yung kamuti crops ni mama, kailangan dapat sana mailipat dun sa isang area na inihanda ko. Kaya lang busy si mama, kaya hindi na natin nagawang ilipat yung ating kamuti crops sa isang area. Ang ginawa ko, yung 9 kilos na lang yung doon ko inilagak sa kabilang area. Kakaibang soil yung part na yon, kaya obserbahan din natin para magkaroon tayo ng panibagong ideya para sa susunod nating luya farming. Praise God. Dahil sa kahit pa paano yung ating preparation dito, tulong-tulo naman. At ngayon dito na tayo sa yugto ng pagdidilig. At ngayong araw na ito, plano ko nga sana magdilig, pero medyo maganda yung panahon. Sakaling tuluyang pumatak yung panakanakang ulan, ay di na natin kailangan magdilig. Pero kung hindi talaga mamayang gabi, bukas ng umaga kailangan ko magdilig bago umuwi, para dun sa isang project naman kailangan natin makuha na ng video dun sa Barangay Balacan, Salug, Zamboanga del Norte. Pansamantala, 2 araw tayo doon at iiwan muna natin to dito, area na ito. At tulungan nyo po kayo pagdasal na sa kabila ng kakapusan at kakulangan ng ating financial ay may tayo namin, may sakatuparan namin yung ating water supply ng matulungan yung ating luya farming. Kaya salamat sa aking tiwin Shoutout po kay Edgar Buhale, dahil sa puspusan po yung pagtulong niya sa akin para maisagawa namin yung water supply mula dun sa bukal sa kanyang lupain. Tatawid namin dito sa aming lupain naman. So magkatabi kami sa area na ito, kaya salamat sa Diyos. Dito yung pagtutulungan naming mag-anak para sa susunod, sakaling pala rin ay mas malawak na luya farming yung ating gagawin. Ito pa yung dahilan, yung mga ganitong
sitwasyon, yung dahon ng niyog na nalalagas ay kailangan natin tanggalin agad sana. Pero hindi ko nagawa na dahil sa sobrang busy ko. Pero pag sumibol na, kailangan talaga natin bantayan para hindi magkaroon ng damage yung ating luya. Kaya abangan nyo po yung susunod na video para ibabahagi ko naman sa inyo yung pinaglagakan natin ng 9 kilos at kung ano sana yung plano ko dun sa area na yon. Kaya dun sa paligid ng bahay. Bilang araw ko talaga pinaghandaan yan. Sabi ko, dito perfect area na ito sa lugar na yon, sa paligid ng bahay. Yan sa kabila. Ito lang, dulo lang pala. Yan, malapit lang. Bispiras ng New Year, tapos New Year. Susunod na araw pa bago ko natapos yung lugar na yon. Kaya abangan nyo po yung susunod na video na yon. Papakita ko sa inyo kung ano sana yung plano ko at doon ko naman inilagak yung ating 9 kilos na luya farming. At bago ko makaligtan sabi ko nga meron na tayong livestock. Dahan-dahan na. Yun yung mga pinamigay ng mga kaanak at yung mga kapitbahay. So nangingitlog na. Kaya ang ginawa ko nito mga ka-dreamers, hindi gaano siya makita sa camera pero yung tali ito. Meron tayong lambat na ginawa rito. So alambre ito, tapos nilagyan natin siya ng lambat nang hindi mapasok ng mga manok. Pero kung kapag nasa full blast na po tayo, hopefully next year yung manok na yung ikukulong natin. Maglalagay po tayo ng isang area dito sa aming munting kubo-kubo. Yun yung plano ko na halos half hectares ay gawa natin ng bakod para sa mga manok. Kaya kung baguhan ka pa sa aking professional account, Dindo Buenasuerte, FB page, Dreams Visions TV, YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po kong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking pangitang panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you, Lord. Ito na.